Magandang araw mga kaalaman na hinog. Kapag sinabing gulay, ang laging pumapasok sa ating isipan ay kalusugan, bitamina at mahabang buhay. Laging sinasabi ng mga doktor na damihan natin ang kain ng mga halamang ugat at mga madadahong gulay. Ngunit, alam niyo ba na ang kalikasan ay may sariling paraan para protektahan ang mga halaman laban sa mga insekto at hayop? Oo, may mga gulay at lamang ugat sa ating kusina na nagtataglay ng natural na lason. Huwag po tayong matakot, dahil ang mga lason na ito ay nawawala kapag tama ang ating paghahanda at pagluluto. Ngulit kapag tayo ay nagkamali, minadali o kinain natin itong hilaw, maaari itong magdulot ng matinding sakit sa tiyan, pagtatae o ang mas malala ay nauuwi pa sa kamatayan. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang 10 gulay at lamang ugat na may likas na lason at kung paano ito ligtas na lulutuin. Pang-una sa ating listahan, kamoting kahoy, cassava. Magsimula tayo sa isa sa pinakasikat na ginagawang merienda ng mga Pilipino, ang kamoting kahoy. Paborito nating itong gawing cassava cake o kaya ay simpleng nilaga na isasawsaw sa asukal. Ngunit, alam nyo ba na ang hilaw na kamoting kahoy ay nagtataglay ng nakamamatay na kemikal na nagiging cyanide kapag pumasok sa ating tiyan? Kapag hindi ninyo ito binalatan ng maayos at hindi napakuluan ng sapat na oras, ang lasong ito ay nananatili sa laman. Ang cyanide ay nagdudulot ng matinding pagkahilo, pagsusuka, paninigas ng katawan at mabilis na pagbagsak ng tibok ng puso. Para maging ligtas, siguraduhing balatan ito ng makapal. Tanggalin pati ang manipis na balat sa loob. Hugasan ng mabuti at pakuluan ng matagal hanggang sa bumuka at lumambot ng husto ang laman. Huwag na huwag itong kakainin ng hilaw o half-cooked. Pangalawa sa ating listahan, patatas na may kulay berde o nag-uugat. Ang patatas ay araw-araw nating ginagamit sa afritada, kaldereta at menudo. Ngunit kapag ang patatas ay naiwan ninyo sa labas at naarawan, mapapansin ninyong nagkukulay berde ang balat nito at tinutubuan ng mga maliliit na usbong o sprouts. Ito ay isang malaking babala. Ang kulay berdeng bahagi at ang mga usbong ay punong-puno ng lason na tinatawag na solanin. Kapag nakain ninyo ito, makakaranas kayo ng matinding sakit sa ulo, pagtatae at panghihina ng kalamnan. Ang solanin ay hindi basta-basta nawawala kahit papakuluan ninyo ang patatas. Ang pinakaligtas na gawin kapag nakita ninyong berde na ang patatas o nag-ugat na, ay putulin at itapon ng malalim ang bahaging iyon o kaya ay itapon na ang buong patatas para hindi malason ang inyong pamilya. Pangatlo sa ating listahan, gabi, taro. Sino ba naman ang hindi mahilig sa sinigang na malapot dahil sa gabi o kaya ay laing na gawa sa dahon nito? Ngunit, alam ng mga matatanda na ang gabi ay hindi biro lutuin. Ang buong halaman ng gabi, mula sa ugat, tangkay, hanggang sa dahon, ay mayroong calcium oxalate crystals. Ang mga kristal na ito ay parang mga pinong-pinong karayom. Kapag kinain ninyo ang gabi ng hilaw o hindi masyadong luto, ang mga karayom na ito ay tutusok sa inyong dila, bibig at lalamunan. Magdudulot ito ng matinding pangangati, pamamaga ng lalamunan at hirap sa paghinga. Upang matanggal ang lason na ito, kailangang pakuluan ng napakatagal ang gabi at huwag na huwag itong hahaluin habang hindi pa kumukulo ng husto ang sabaw. Pang-apat sa ating listahan, mga ligaw na kabute, wild mushrooms. Ang mga kabute tulad ng button mushroom o taingan ng daga na nabibili natin sa palengke ay napakaligtas at masustansya. Ngulit ang napakadelikado ay ang pamimitas ng mga ligaw na kabute, lalo na pakatapos ng malakas na ulan o kulog sa mga bakuran at bukid. May mga uri ng ligaw na kabute na nagtataglay ng amatoxins. Ito ay isang uri ng lason na walang panlaban o antidote at direktang sumisira at nagpapatunaw sa inyong atay at bato, liver and kidneys sa loob lamang ng ilang araw. Ang pinaka nakakatakot dito, hindi nawawala ang lason ng kabute kahit palutuin o iprito ninyo ito ng matagal. Kaya ang gintong panuntunan, kung hindi ninyo binili sa palengke o sa kilalang tindahan ng kabute, huwag na huwag ninyong pupulutin at kakainin. Panglima sa ating listahan, nami o ligaw na ube
o wild yam. Ang ube na paborito nating ginagawang halaya at ice cream ay ligtas kung lulutuin ng tama. Ngunit mayroon itong pinsan sa kagubatan at mga bundok na tinatawag na nami o wild yam. Kung kayo ay nasa probinsya at may nag-alok sa inyo ng nami, mag-ingat po kayo. Ang lamang ugat na ito ay nagtataglay ng lasong Dioscorin na kayang magpatigil ng paghinga ng isang tao. Bago ito makain, may tradisyonal at mahabang proseso ang mga matatanda. Hinihiwa nila ito ng manipis, pinapahira ng abo at ibinababad sa umaagos na tubig sa ilog sa loob ng 3 hanggang 5 araw upang mahugasan ang lason. Kapag minadali ang pagluto nito, siguradong ospital ang baksak ng kakain. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, labong, bamboo shoots. Ang labong o mga usbong ng kawayan ay paboritong ilahok sa dinengdeng at ginataan. Ngunit kagaya ng kamuting kahoy, ang labong ay may likas na lason na nagiging cyanide kapag pumasok sa katawan. Kaya pala mapait ang hilaw na labong. Iyon ay dahil sa lason nito na panlaban sa mga insekto. Kapag nagluto kayo ng labong, hindi pwede itong ihalo agad sa ulam. Kailangan nyo muna itong hiwain ng maninipis, pakuluan sa maraming tubig sa loob ng 20 hanggang 30 minuto at pagkatapos ay itapon ang unang sabaw nito. Ang pagtatapon ng unang sabaw ang siyang magtatanggal sa lason bago ninyo ito muling pakuluan at isama sa inyong paboritong resepa. Ang pang-7 sa ating listahan, red kidney beans at patani. Ang mga beans tulad ng red kidney beans at patani ay napakasustansya at pampahaba ng buhay dahil sa taas ng protina at fiber. Ngunit, babala po, ang pagkain nito ng hilaw o half-cooked ay masama. Nagtataglay ang mga hilaw na buto nito ng mataas na antas ng phytohemagglutinin, isang uri ng lectin. Kapag kinain nyo ito ng hindi luto o inilagay agad sa slow cooker ng hindi pinakuluan sa malakas na apoy, magdudulot ito ng matinding pananakit ng tiyan, walang tigil na pagsusuka at matinding pagtatae. Upang maging ligtas, ibabad muna ang mga buto sa tubig magdamag, itapon ang pinagbabaran at pakuluan ng husto sa malakas na apoy ng hindi bababa sa 30 minuto. Pang-8 sa ating listahan, dahon at tangkay ng kamatis. Ang prutas mismo ng kamatis ay napakaligtas at napakaganda sa puso at malat, ngunit paano ang mga dahon at tangkay nito? Ang halamang kamatis ay kabilang sa pamilya ng nightshade at ang mga dahon at kulay berdeng tangkay nito ay may lasong tinatawag na tomatin at solanin. May ilang tao na nag-eeksperimento na gawing tsaa o isama sa salad ang mga dahon ng kamatis. Huwag niyo po itong gagawin. Ang lason nito ay nagdudulot ng matinding sakit sa tiyan at panghihina ng sistema ng katawan. Ugaliing tanggalin at itapon ang lahat ng berdeng bahagi at tangkay bago isama ang kamatis sa inyong niluluto. Pang-9 sa ating listahan, hilaw na talong. Gaya ng patatas at kamatis, ang talong ay kabilang din sa nightshade family. Kapag hilaw pa ang talong, mataas din ang nilalaman nitong solanin. Bagaman hindi kasing tapang ng lason sa berdeng patatas, ang pagkain ng maraming hilaw na talong ay siguradong magbibigay sa inyo ng matinding kabag, pananakit ng tiyan at pwedeng mag-trigger ng arthritis o pananakit ng kasukasuan sa ilang mga lolo at lola dahil sa solanin. Ang simpleng solusyon ay laging lutuin, ihawin o iprito ng maayos ang inyong talong bago kainin para tuluyang mamatay ang mga chemical na ito at lumabas ang matamis nitang lasa. At ang pang-10 sa ating listahan, bataw o hyacinth beans. Ang bataw ay isang uri ng sitaw na madalas isama sa pakbet o ginisa. Minsan, dahil gusto nating maging malutong o crunchy ang gulay, ayaw nating itong i-overcook. Ngunit para sa bataw, hindi pwede ang half-cooked. Ang hilaw o hindi masyadong lutong bataw ay mayroon ding cyanogenic glycosides, parehong lason na matatagpuan sa kamuting kahoy at labong. Bago ninyo kainin ang bataw, kailangang siguraduhing napakuluan ito at naluto ng lubos upang sumingaw at matunaw ang lason. Mas mabuting malambot at ligtas ang gulay kaysa malutong pero nakakasakit ng tiyan. Mga kaalaman na hinog,
Ang layunin ng video na ito ay hindi upang takutin kayo at patigilin sa pagkain ng gulay. Ang mga gulay na nabanggit natin ay nananatiling pinakamasustansyang biyaya ng kalikasan. Kailangan lamang natin ng sapat na kaalaman kung paano ito ihanda ng tama at ligtas. Laging tandaan, hugasang mabuti, balatang ng maayos at pakuluang sapat. Ito ang karunungan ng ating mga ninuno sa kusina na dapat nating ipasa sa mga nakakababatang henerasyon. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga asawa, mga anak na nag-aaral magluto at mga kumare para alam nilang lahat kung paano iwasan ang mga nakatagong lason na ito. Maraming salamat po, ingat po palagi at God bless po sa ating lahat.